Good morning mga katek. Ito yung ating video in regards sa dalawang 600 watts Trina bifacial na nasa bubong natin. So ngayon ay nakabukas yung ating aircon na 2.5 horsepower. So hiniwalay ko yun sa inductive load at iniligay ko muna dito sa ating load sa isang ating metro. So ang nagana ko ngayon ay grid tie setup. So yan na lamang ang kanyang consumption, 19. Ang kanyang harvest ngayon ay nasa 400 yung dalawa. In total ay 715. So napakalaki ng power loss. So kung mapapansin nyo, wala yung ating controller. Yan yung binidyohan natin bago itong to. Kasi nga, yun nga, umusok pagkakasabi ko. At ngayon, ang ating Samsung ay naka-standby, naka-AC charging yan. Naka C1. C1, ibig sabihin 5 amps ang charging niya sa battery. So, yan yun. Ito yung, yan. Yan yung AC input ng Samsung. So, china-charge niya yung battery natin. Yan. Bakit ko china-charge? In case na mag-run out, at least meron tayong kuryente. Tingnan nyo, 3 watts na lamang ang ating consumption. 2 watts. Maya-maya, pag nag-peak, yung ating harvest ni Trina ay bubuksan ko lahat ng electric fan. Syempre sayang naman ang harvest, mapapatapon lamang, or niya, itong limiter ay i-charge niya rito sa battery. Yun. Sa ngayon ay 11:39, 11:40. Yun, nag-zero na siya. Ibig sabihin, kayang-kaya ni 600 watts Trina bifacial. Bifacial po yun, yung dalawang nasa bubong natin. Total harvest niya ay 440. So yan ay nagse-700 po yan. Sa maniwalat sa hindi kayo, nagse-700 po yan. Meron isang tanong sa ating may nagtanong sa ating channel, sir, bakit sabi nyo peak 600 ko na nga lang ginawa, peak bakit 500 lang ang nilimit nyo? Pakipanood na lang yung kabuuan video, nandun po, panoorin nyo para malaman nyo kung bakit ganon. Hindi ko na po ulitin, paulit-ulit na lamang tayo. At kung gagawin natin yun, yan, nagsisiro na siya. So ibig sabihin ay isang 2.5 horsepower na aircon at yung dalawang bahay natin na may rep, may computer. Nakabukas ang computer ko ngayon dyan, gawa ng anak ko ay sa umaga naman ang trabaho niya sa cyber security naman yun. So yun, kaya napilitan tayong mag-grid tie muna kasi nga nasira ang controller natin. So yan, abang lang siya in case na mag-brown out, may kuryente pa rin tayo. So at ang battery natin ay puno, at sa gabi ay si battery naman ang nagsusupply kay inverter. Kahit papano ay may harvest pa rin tayo sa gabi, nakakabawas pa rin naman. So yun ang gandahan ngayon ay maganda ang sikat ng araw at talagang maganda. Gawa ng 11 magto 12 pa lang ay magsi-0-0 na to. At yung ating harvest ng panel ay 430. So 430 pa lang yan. Ang total niya ay 764. So yan na lang ang ating consumption, 25 maglalaro. Kita nyo naman kanina nag 0-0 yan. So yan po ang ating update
sa ating 600 watts bifacial. Naka-series yan. 2 string. Yan. Actually, 4 string yung aking setup eh. So, I think na hindi ko na muna dadagdagan kasi nga ay yung dalawa pa lamang ay sapat na upang mapagana yung ating aircon at ang buong bahay. Yun, nag-zero, nakita nyo, nag-zero siya. So yan lamang ay sapat na. At kung mag-brown out naman ay meron naman tayong battery kay Samsung. Bali ang plano ko na lang dyan ay syempre separate ko yung panel ni Samsung para mag-susupply siya in case na mag-brown out ay continuous ang power ng ating off grid. So yun, actually plano kong papalitan ko yan, mag-hybrid na ako para wala ng controller. Papalitan ko na yan ng 3 kilowatt 24 volts kasi nga para maisaksak ko na rin yung motor pump. Ang matitira ko na lang sa inductive load ay yung heater, yung microwave, ano pa ba, yun na lang ang matitira, microwave at heater. Kung papalitan natin to ng 3 kilowatt 24 volts hybrid, mag-hybrid na tayo para wala ng solar controller. So ito bebenta natin yan si Samsung sa presyong marapat. So ngayon ay bago-bago yung ating harvest, 630. Ang ating consumption ay 107. So yun lamang po. Kung kayo ay interesado na magpakabit ng solar ay chat nyo lang po ako at tutulungan ko po kayo para makabawas ng bill nyo sa kuryente, or kung gusto nyo na may aircon sa araw, yan po, laking tulong ng solar. So yung mga mag-inquire, ang solar po ay isang investment. Malaki ang halaga ng solar. Hindi lang po panel na nagpapatakbo sa solar, maging meron pong inverter yan at battery. Kaya yung mga marami nagtatanong sa akin na gustong magpakabit, nung nalaman ng presyo ay mahal po pala sir. Kasi nakita ko sa Lazada ay 1,000 lang daw ang panel. So pinaliwanag natin sa kanya na yung mga nakikita nila sa Lazada, yung mga panel na yon ay fake. Totoo, maraming fake sa Lazada at Shopee. Maraming scammer dyan ng mga store. Maraming scammer. So mga legit na solar parts lamang ang ating kinukuhaan, yung ating mga dealer and distributor. Isa na dyan si One Point Solar kay Sir Jason Chua. Diyan po tayo nakuha ng mga pyesa at diyan lang po tayo nagtitiwala kasi nga legit ang mga ano niya, mga parts. So yan, tumakas yung ating consumption kasi nga kumulimlim po ang ating, yan, kumulimlim siya. Pabago-bago ang ano natin. Yan, bumaba yung ano niya, yung harvest niya. 680, 400. So yung medyo muna ulit, umaraw ulit. Yan. So yan, pabago-bago yan. Hindi stable yung kanyang harvest, but malaking tulong na rin syempre. Ikaw ba naman na naka-aircon ka hanggang alas 5, hindi pa ba naman sapat yun para magpasalamat na tayo na
makakabawas tayo ng bill sa kuryente. Actually, kung walang solar yan, ay papalo yan ng 1.1. Subukan natin patayin ha. Papatayin natin yung grid tie natin. Yung ating system. Papatayin natin. Tingnan nyo ang magiging consumption niya. Yan ang consumption. 806. So patay yung ano. Patay yung ating panel. Yan, 0. Kasi nga pinatay natin yung output. So ayan. So buhayin uli natin 800. O kita nyo, magbabawas siya unti-unti. Tayin-tayin lang natin. Ayun na, umaandar na. Yun. Matakbo na uli ang ating grid tie. Pababa ng pababa yan. Yun. Tuusin nyo yung laking nababawas sa ating, ayan. So nakita nyo naman kanina nagsi-0-0 pa yan. Ibig sabihin 0-0, wala kang consumption sa Meralco. Yan ang harvest niya ngayon, 900. Yan naman. Yan, 500. Nagpa 500 kanina. Hindi ko lang matsyempohan eh. Yan, biglang bumaba. Nawala yung araw eh. Nag 34. Pabago-bago siya. Pag biglang nakulimlim, siyempre nababa yung harvest niya. Pag biglang kumukulimlim, ayaw mag-autofocus eh. Yan. Pag bigla na namang umaraw, tataas ulit yung harvest niya. So kita nyo, ang harvest na lang natin ay 115. Consumption natin ay tumaas 677, 680. So ganun lang. Pag ang ating solar panel ay bumaba yung harvest, tataas yung ating consumption. Kasi nga ay yan, medyo kumulimlim siya. Yan, nakulimlim. At ito na lamang yung harvest niya, 198. So ganyan po ang grid tie. Pabago-bago. Dumidepende yan sa sikat ng araw. Kung sikat ang araw, ay wala tayong consumption sa Meralco or sa DU. Wala tayong consumption sa DU. Or ano mang ang inyong distributor ano diyan, utility, Aleco man o Panelco. In Laguna, ang ating distributor dito ay Meralco. Same sa Manila, Meralco din. So yun ang disadvantage ng naka-grid tie. Pag nawala yung sikat ng araw, syempre tataas yung consumption mo. Kung ano lang yung na-harvest ng panel mo, ima-minus dito sa consumption mo. Yun po ang sinasabing grid tie. At kapag walang kuryente, wala kang harvest. Kasi nga naka-tie up to kay DU, kay distribution utility. Naka-tie up yan. Kaya meron tayong naka-separate na setup na off-grid. Instead na biglang mawala ang kuryente, ay papasok itong ating off-grid system para siya naman ang magbibigay supply ng kuryente sa ating bahay. Yun ang kaibahan o yun ang disadvantage ng grid tie. At hindi ito pwedeng set up sa mga lugar na walang DU. Hindi pwedeng set up ang grid tie kasi nga kailangan niya ng DU o distribution utility. Sa mga lugar na walang kuryente, ang setup po doon ay hybrid or off-grid, para kahit wala siyang
DU, ang mag-ano sa kanya ay ang solar panel. At yung solar panel ibabato kay inverter, at si inverter naman ay yun ang ibabato sa bahay. So yun, tumataas na 496. Ganun lang po ang system ng off-grid. Ang kaibahan niya sa on-grid or grid tie setup. Si grid tie dumidepende kay DU, at hindi ka pwedeng mag-setup ng grid tie kapag wala kang DU, or ibig sabihin wala kang supply ng kuryente. Hindi katulad ni off-grid, kahit walang kuryente or DU pwede, kasi nga magbe-base lang siya sa harvest ng panel at i-convert ni inverter into AC 220. So yun ang disadvantage lang ni hybrid or off-grid. Siyempre hindi mo pwedeng loadan ng malaki kasi nga mauubos ang battery mo, kaya limited ang hybrid. Okay lang kung ang panel mo ay malaki at ang battery storage mo ay malaki rin na makakasapat sa gabi. Sa araw naman walang problema kasi may panel, may nagcha-charge. Ang ano dyan sa gabi, kasi wala nang charging sa gabi, aasa ka na lamang lahat sa battery. What if yung battery mo ay mababa lamang ang storage, kaya lilimitahan mo ang gamit sa gabi. Pero sa araw, okay lang kasi nga may nag-harvest ng panel. May nag-harvest ng power papunta sa inverter. 'Yon ang kaibahan ng 'yon ang disadvantage ng hybrid or off-grid sa grid tie. Sa grid tie naman ay wala tong limitation, kahit ano ang isaksak mo diyan, kasi nga ang system ng grid tie, kung ano lang yung na-harvest ng panel like that 700, yun ang ima-minus sa iyong consumption sa bahay like that. Yan ang 100 na lang. Kapag yan ay tumaas ng tumaas hanggang mamaya, magsi-0 yan. Ibig sabihin wala kang kinukuhang power sa Meralco. Ang kagandahan din ng grid tie setup, dapat ikaw ay naka net metering. Ano naman yung net metering? Yung net metering, yung sobra mong harvest, yun naman ay magiging pondo mo sa DU na siya mong gagamitin sa gabi. Halimbawa, sumusobra ka ng 500 sa araw at nakapagpondo ka ng, example lang naman to, nakapagpondo ka ng mga 3 kilowatt, yun ang gagamitin mo sa gabi hanggang sa araw. So wala kang babayaran sa Meralco. Yun sinasabi na zero bill. Ang problema lang sa grid tie setup, hindi lahat ng nagsisetup ay alam po ang system ng grid tie. Malimit nangyayari dyan sa kliyente. Sabi sa akin, "Sir, bakit po ganoon na kung kami ay nagpakabit ng solar setup ay mas lalo pong tumaas yung aming bill or wala ring pagbabago?" Sabihin, hindi rin nagbago ang kanilang bill, ganun pa rin. So ang isang nagiging problema diyan, una, kapag ikaw hindi naka net metering, yung sobra mong harvest, kapag hindi na iset ng tamang parameter setting sa inverter, ay yung sobra mong harvest ay yun ay consumption pa rin. Ibig sabihin, yun ay magre-register kay DU na consumption mo. Yun po ang nagiging dahilan kung bakit mas tumaas pa ang kanilang bill sa kuryente or same lang, walang nangyari. Yun po ang pagkakamali ng ibang installer na hindi na set up ng tama ang parameter setting at maging ang city sensor limit. Ayan, yung city sensor limit na sinasabi. Yan ang nagse-sense kung gaano lang ang kailangan mo sa bahay na siyang ibabato ni grid tie inverter. So yun po ang nagiging problem ng mga nagse-setup ng grid tie, ng mga ibang installer.
dapat po talaga ay talagang may background ang installer sa electrical patungkol po sa pagsosolar. Kasi po ay hindi po basta-basta ang pagsosolar. Ito po ay pinag-aralang maigi bago po namin magawa, at nagtatanong kung bakit ganun kalaki ang total, kasi nga ay bumabase po tayo sa parts. Mahal po ang parts ng solar, at hindi lang po panel ang nagpapagana sa solar. Kasi ang alam ng iba, pag may panel ka, okay na po yun. Hindi po. Meron po yung inverter, meron po yung battery, may breaker po yan, may mga railing po yan, may mga electrical accessories po yan. Kaya ganun po kataas. Ang solar is investment po, investment. Talagang mag-i-invest ka dyan for the future. At yan pa naman po ay inaanuhan sa ROI. What is ROI? Yun po ay return of investment. Kalimbawa, namuhunan ka ng 200,000 at magkano naman ang natitipid mo buwan-buwan, dun mo ibabawas yun. Yun po ang sinasabing ROI na sinasabi. So, yun lamang po, at konting paliwanag lang sa grid tie at off grid. So, ngayon po ay nasa 569 ang ating harvest. Ang ating consumption ay 255. Kasi nga ay medyo kumukulimlim. Kumukulimlim pa yan. Yan, 300. Ba dito ayaw mag-focus. Yun, 307. 330 po. Yun. Ang time natin ay magto-12. So, yun po ang ating setup ngayon. Grid tie po tayo hanggang alas 5 po yan. Nakabukas yung ating aircon. At yan lang ang ating consumption. Nakita nyo naman kanina, si 00 pa yan. Kapag talagang maganda yung init ng araw, at makakapag-harvest tayo ng maganda. So, si Bifacial 600 watts ay recommended po talaga na panel. Over efficiency pa siya, hindi lang siya 600 ang na-harvest, over pa ho, magsi 700 pa po yan. So, yun lamang po ang ating video sa umaga pong ito. Tanghali na pala, is 12 o'clock. At yung ating consumption 100. Maya maya lang ay magsi 00 na yan. So, at kapag nagsobra, sumobra naman sa yan, iilaw yung pula, at yung sobrang harvest niyan ay ibabato naman niya dito sa ating battery. So, yun lamang po, at sana ay napaliwanagan ko kayo ng maayos sa ating pong setup ngayon. 71 watts 50. So, yun lamang po. Wala naman po akong hinihiling sa inyo, kundi please subscribe and share po, upang kahit pa paano naman ay pampalubag loob pa, ika nga, na makaabot tayo ng 1,000 subscribers. So ngayon ay nasa 516 pa lang tayo, at sana naman ay makarating po tayo sa 1,000 subscriber para naman po ma-monetize na tayo ni YT YouTube. Yan po. Yan po siya, nag-30, 28. Mamaya-maya lang yan ay 00 na yan. At ang ating harvest ay 790. Pag talagang kainitan yan, ay almost 1 kilowatt na bihira pang mangyari ngayon. Kasi nga ay hindi pa naman totally talaga siya maaraw o umiinit ng matindi. So yun, pag nangyari yun, ang sinasabi ko kanina, pag nag-peak harvest yan ng 700 watts, yun,
Ang magiging total nito mostly mga 1.2 kasi may power loss po talaga. Yan siya, 2 watts 0. Yan, kita nyo naman 0 na yan. So ibig sabihin wala tayong consumption kay DU. Yan po, 0 na siya. So yan, biruin nyo 2.5 horsepower ang nagana, pero wala kang kinukuhang power kay DU. 2.5 horsepower. Yan, 21. So ang total harvest natin ay 815. So ibig sabihin yan yung total na consume ng ating bahay. Ayan, 0 siya. So maya maya lang ay bubuhayin natin mga electric fan kapag kung kinakailangan. Sayang naman. Actually hindi siya sayang. Ayun, nagpula na siya. Yun, ibig sabihin yan, binabato na niyan yung supply dito kay battery. Yan, para ma-full charge naman siya. So yan po ang ating setup. So binuksan ko na po ang ating isang electric fan dito na nakatutok dyan sa ating inverter at mga meter. Makakatulong yan sa kung hindi natin gagamitin. So ito nyo, kahit nakabukas yung electric fan ay ganun pa rin, 0 yung ating consumption. So yun lamang, at isang pagpalang araw sa ating lahat. Yan po, 2.5 horsepower at kasama yung load ng bahay. Ganyan po kaganda ang nakasolar, lalo na ngayong mainit. Isipin nyo na nakasolar ka hanggang alas 5. Ngayon, kung may maganda ka pang battery o malakas na battery, pwede ka mag 24/7 na aircon. Mag-aano ka lang ng mga malaking battery storage na LiPo4, siyempre. Not gel type, not lead acid, but LiPo4 kasi po yon ang makunat na battery. Ito sa atin ay gel type lang po yan ang ating gamit with mix ng lead acid kasi nga ay out of budget pa tayo. Pero nakakatulong na yan. Pag yung bawang nag-brown out, tuloy-tuloy ang ating kuryente. Hindi po tayo nawawalan. Kasi nga, nakakatulong din yan. 24 volts po yan. Sabihin na natin to ay, kasi nga, ay nabili ko yan na 600 AH daw. Ito'y 100, yun ay 300 sabi daw, pero hindi ako naniniwala ang sa ganun. Mga 100 AH lang yan. 100 plus to 65 130 plus to, sabihin na natin 100, yun na ba, 130 230 430 530 530 AH plus 100 102 plus 103, yun, not balance, 500 saka 3, so 800 AH, but is only a gel type lang po yan with combination of lead acid. So nakakatulong pa rin naman kahit paano. Yung ating pang off grid, ginagamit lang natin yan is in case of run out, may continuous power po tayo. Of course, syempre walang aircon, hindi kaya niya ng aircon. Kaya niyan, sasandali lang, ubos ang ating battery. So pag run out ay electric fan lang muna tayo. Okay? At least kahit walang kuryente ay meron tayong electric fan at may ilaw. Yan ang kagandahan ng setup na off-grid, on-grid, DIY, hybrid. So ito, 802 ang ating harvest
consumption natin ay 16 with 2.5 horsepower until 5 PM po. Yun po, kung nais niyo po ng ganyang setup sa bahay, o gusto niyo naka-aircon lalo na ngayong mainit, o kung gusto niyo naman naka ang electric fan, just comment on my comment section at usap po tayo. Tulungan ko po kayo para makabawas ng kuryente. But ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo na ang solar po ay investment. Ibig sabihin, kailangan nyo po ng pondo, siyempre, pera. Hindi lang po yan 1,000, hindi lang po yan 10,000. Malaki po ang setup, lalo na pag aircon ang pinag-uusapan. Kung mga electric fan lang naman at ref, washing machine, ay pag-uusapan din po natin yan. At ibang share, mas malaki ang total ng aircon. Kasi nga, ang aircon ay malakas pong kumain ng baterya. Of course, ayan po, nakita nyo naman kanina ay nagsisiro-siro yan hanggang 4 PM, 5 PM. 5 PM, pinapatay ko na aircon ko kasi nga mahina, mababa na yung harvest ng ating panel. Kaya tumataas na yan yung ating consumption, kaya pinapatay ko na po yun hanggang 5 PM. So hanggang dito na lamang po at sana nakatulong po tayo at ibigyan ko kayo ng idea patungkol po sa solar setup. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and God bless us all.